Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. No matter how hard your life is, magpatuloy po kahit sobrang hirap, hindi naman katulad namin kahirap, or basta may mga bagay kang nahihirapan o nakakaramdam ka ng pagod. Siyempre po sa panahon ngayon dahil lalo't duman yung pandemic, magpatuloy po at laging mag-rely sa Panginoon na siya magbibigay ng lahat at ng mga pagsubok, magbibigay ng kasagutan. Parang lagi lang pong tumingin sa kahihinat ng palaging gagawin sa mga. Isang pusong itinitibo na ika'y parang alam, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pag nalulungkot po ako ay dinadaan ko na lang po sa mga kanta, lalo po yung mga part na nadadown ako. Ngayon nakikita ko yung kalagayan po namin, yung pamilya ko ay lagi ko na lang pong dinadaan sa pagkanta, sa paggitara. Hanggang sa ngayon ay natututo po ako mag-gitara dahil po doon, pag may free time ako, lalo kapag yung mga sad time ko ay nagigitara pa ako at kumakanta po. May mga pagsubok ka, dinadaan mo sa pag-worship sa Panginoon. Ayan mga kalingap, hello po. Welcome back po sa ating channel. Andito tayo muli kina Melka, yung anak ng mag-asawang bulag. Ano po, natagpuan natin dito sa bundok ng Camarines Norte. Napakalayo po. Pero dito tayo ngayon para balikan sila at kumustahin. So maraming salamat po sa nanood, nagsuporta po sa vlog natin kina Melka. Mga kalingap, samahan niyo po kami at huwag niyo po kalimutan i-like and subscribe po ang ating YouTube channel, pati na rin po ang channel ni Kuya Bal Santos Matubang. So, andito tayo mga kalingap. Tao po! Hello po! Melka, kumusta? Ayan. Tuloy po kayo, Kuya Ra. O, dyan mo yung mic. Nagulat ka ba na pupunta kami? Nagulat po, hindi ko po inaasahan. Di mo inaasahan. Ano kayo? Mukhang busy kayo Nag-aayos po ng mga gamit? Mga damit po. Okay. Nililigpit po yung mga nilabhan. Mga nilabhan. Mukhang tatlo lang kayo. Asan si papa mo? Ay, wala po si papa na may nagpahilot po kasi sa kanya, kaya po nandun po siya sa... Nagpahilot? Opo. Ibig sabihin naghihilot din si Tatay Baltazar? Opo. Saan siya naghihilot? Doon po sa may bundok. Sa may bundok? Opo. Wow. Grabe. Kasama po yung isa kong kapatid na lalaki. Hindi kayo lang nandito ngayon? Malayo yung bundok? Malayo po. Kanina pa po sila. Paano kayo nagkakasya dito? Saan kayo natutulog? Dito po. Dito na rin sa... Tabi po kami. Sa ano? Nag-ayos po kasi kami ng gamit, kaya pasensya na po kung magulo pa po. Okay lang. Kasi po, mga nilabhan po. Mga nilabhan. Opo. So ikaw naman ang nagtutulong sa labahan dito? Opo, tulong po kami ng kapatid ko. Wala kayong pasok ngayon? Half day po, kakarating ko lang po. Half day? Hindi po natagal. Sakto pala yung namin dati. Opo. Napanood mo na ba, Melka, yung vlog natin? Napanood ko po, lagi ko pong pinapanood. Natuwa ka naman sa mga support ng mga viewers. Opo.
Hindi ko nga po in-expect na maraming nakapanood at naka-appreciate yung boses ko po dun. Ang ganda kaya ng boses mo. Kinakabahan po ako dun. Kinakabahan ka pa pala nun. Opo. Paano pa kaya kung hindi ano? Sa church ko lang po kasi yun kadalasan kinakanta. Bihira pong ako magano na maraming makakarinig. Pero dapat maging proud ka. Ano kasi para kay Lord yun eh. Oo nga po. Diba? Dinedicate ko naman po sa Panginoon. Buti nga yun yung pinili mong kantahin para sa ating Panginoon. Grabe kang kumilos. Ang bilis mong kumilos. Para ka rin si Dara. Gusto po. Para si Dara, si Althea oh. Kilala mo ba si Dara? Yung ibang tinutulungan din namin. Ay, nakita ko po dun sa Nakita mo lang din. Halos magkakaedad lang din naman kayo. 18 ka na, no? Opo. Ayun, 18. So, Nay, kumusta kayo, Nay? Okay lang. Salamat sa pagdalaw ulit. Ayan po. Kumusta man po yung pagbisita namin, Nay? Nagustuhan niyo po ba yung pagbisita ng Kalingap sa inyo po? Ay, syempre, magugustuhan at nakakapagdala ng mga Pangangailangan. kasi talagang nanalangin ako sa Diyos na kasi halos walang-wala na kami noon. Nung oras na yun, kaya Sakto pala yung dating namin. Walang-wala na po talaga kayo. opo, wala na talaga. Kaya nagigimbal na masyado yung namin mag-asawa. Ibig sabihin, sakto yung dating namin, Nay. Ano, Nay? Sakto po. Maganda pala si Nanay. Oh, kamukha ni Melka. Nay, sa iyo naman na nila yung boses na ni Melka. Sa inyong dalawa ni Tatay. Kumakanta rin po kayo, no? Hindi ako masyadong kumakanta. Hindi masyado. Nay, ba't po kayo nabulag, Nay? Nagkasakit ako ng, sabi ng doktor, yung isang klaseng typhoid na may connection sa nature. Matagal na po ba kayong bulag? Matagal na rin. Ano yun, since birth or... Hindi. Hindi naman. Kasakit nga ng typhoid. Nagkasakit lang. Mga ilang taon po kayo nun? Sabi daw, nag-umpisa. Sabi ng magulang ko, nag-umpisa ako 3 months. Ay, ano na din? Halos, baby pa kayo. Ano po? Hindi naman biglaan yung pagkawala ng paningin. Di po ba natulog dito pag umuulan? Pag malakas na matagal-tagal na, mga 2 oras, matulog. Natulog na. Ito nga, may nakasahod, oh. Ayun. Nay, masaya po ba kayo at nakilala po kayo ng Team Kalingap, Nay? Ay, masayang-masaya po. Sobra, maraming salamat. Nakaka-inspired po yung istorya ng inyong buhay, lalong-lalo na po si Melka, no? Nakakatuwa. Daming na-inspired, daming natuwa. Hindi nga namin inaasahan na ma-appreciate ng tao yung yung pamilya niyo po. yung boses niya na Wala pala itong masyadong harang, ano? Nakakatuwa yung sila talaga. Sila lang yung tutulungan. Wala si Tatay kasi naghihilot pala. Yung pala ang trabaho ni Tatay na maghihilot. Lahat na ata pinatrabaho ni Tatay, sa bundok basta kaya. Simula ba di ka nahiwalay sa kanila, sa mama at papa mo? Talagang kasama ka na nila kahit Nito saan? lang pong mag-pandemic. Punta po ako dito kaya po nagsunod na lang po sila kasi hindi na po kaya dun eh. Umuwi ka Sobrang pala hirap. dito. Sa aeroport ng Ano may Bali. mga dinanas mo noon na nandun ka ba dati? Para lang matustusan yung mga pangangailangan mo. Ano yung mga ginawa mo? Katulad po nung nung pumasok na po ako sa junior high school. Halos di na po ako nakakapasok lagi noon kasi po naranasan ko ng magtrabaho. Siguro 13 years old po ako noon. 13 years old, nagtrabaho ka? Po ako sa karinderya, pumasok po ako doon. Halos 1 taon din po ako doon kaya di ako nakapasok kasi kulang po sa pangangailangan. Tapos marami po kami nag-aaral. Di ka pala nakapasok noon. Kaya po, So, dapat po nagkarinderya tapos ka? na po ako. Paano mo nalampasan yung mga ganong pagsubok sa buhay? Lagi lang po ako nagre-rely sa Panginoon tapos nagiging positive ako palagi na tinitingnan ko po palagi yung kahinat na nung ginagawa ko. Sabi ko, it's either good and bad. Sabi ko, kung ano man kahinat na nun, basta makakatulong sa akin at sa pamilya ko. Gagawin ko po. Galing naman sumagot ni Melka at halatang napakatalino ni Melka. So sa lahat ng pagsubok na yon,
nanatili kang positibo sa buhay. Opo. Yun nga nakikita namin sa'yo eh. Saan mo natutunan yan, pagiging positibo sa buhay? Pati sila papa mo, ganun. Ano yung turo ba nila sa'yo, ni papa mo? Opo, lagi po na nilang sinasabi sa amin na kahit anong mangyari sa hirap naman ng buhay, maging positibo lang po palagi, na laging mag-rely po sa Panginoon kasi siya lang yung nagbibigay ng lakas at nagbibigay ng source. Anong ma-advise mo, Melka, sa mga kagaya mong kabataan na yun, minsan ay nadadown, nawawala ng pag-asa? So, ma-advise ko po ay no matter how hard your life is, magpatuloy po kahit sobrang hirap, hindi man katulad namin kahirap, or basta may mga bagay kang nahihirapan or nakakaramdam ka ng pagod, syempre po sa panahon ngayon dahil lalo't duman yung pandemic, magpatuloy po at laging mag-rely sa Panginoon na siya yung magbibigay ng lahat at ng mga pagsubok, magbibigay ng kasagutan, ganun po. Yung parang lagi lang pong tumingin sa kahihinatnan palagi ng gagawin mo sa buhay. Grabe. Grabe, ang galing ni Melka sumagot. Napakatalinong sumagot ni Melka. Pero narasan mo na rin namang yung kahit, kasi ngayon, di ba, hira ka, hindi mo pinapakita na nahihirapan ka. Pero narasan mo rin namang sobrang hirap ng buhay, nalungkot ka, o may time na gusto mo na rin sumuko, ganun. Naranasan ko din po yun sa part na yun kasi syempre po bilang kabataan. Tapos tumata yung panganay, kasi wala po yung panganay namin. Napakahirap po. Parang tinitingnan ko sa sarili ko, sabi ko, paano ko kaya i-handle yung gantong situation, sabi ko. Pag nakikita ko yung pamilya ko ganun, parang napakahirap na sitwasyon. Dumaraan po talaga sa ganun, lagi ko na lang pong iniisip na pagsubok to ng Panginoon sa akin para po gumawa ko ng bagay na nararapat na makaluluguran niya po para malampasan ko yung pagsubok na binigay. Grabe, ang galing. So, ibig sabihin talagang lahat, ang nagkukunan mo talaga ng lakas ay ang Panginoon, sa lahat ng problema. Kailan mo pa nakilala ang Diyos na talagang grabing sobrang lakas na binibigay sa iyo? Kailan pa? Bale, since pinanganak ako po ay talagang naging believer na po kami. Tapos, lalo lang po talagang parang naging close ako ganun kasi naging youth na po ako dito nung lumipat ako dito. Parang halos lagi na po sa gawain, tapos marami ng bagay na natututunan. Kaya nag-matured, ganun. Salita ng Diyos, ganun po. Ang galing naman ni Melka. Kaya maraming napapabilib ng mga viewers. Ano naman yung masasabi mong proud na proud ka sa iyong pamilya at sa iyong magulang? Ano yung meron sa pamilya mo? Proud na proud po ako sa kanila kasi iisipin mo po bilang isang tao na paano kaya nila nagawa yung palakihin yung mga anak nila, lalo't marami yun po. Nga, tapos, tanong ko. Sabi ko, sobrang proud ko po sa kanila sa kabila po ng kalagayan nila. Hindi po nila kami sinukuan. Lagi po nila kami pinaglalaban sa mga pagsubok at higit sa lahat ay hindi nila kami inilalayo sa Panginoon. Yun nga rin yung sabi ko na paano mo napalaki yung 5 yung anak na kahit bulag sila, di ba? Ano naman yung pinagpapasalamat mo sa kanila, sa inyong magulang? Pinagpapasalamat mo sa kanila? Ang pinakapasalamat ko po sa kanila ay unang-una yung lagi nila po kami nilalapit sa Panginoon. Tapos pangalawa po ay yung hanggang ngayon po ay sila pa rin yung nagbibigay sa amin, nagpupush sa amin sa mga bagay na gawin namin maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Lalo po yung mga paghihirap nila. Nagpasalamat po ako dun kasi po maiisipin mo po paano kaya nagawa nga po, yun nga po yung napakalaking tanong, di ba? Paano kaya nila napalaki, paano kaya nila napataguyod yung pamilya, lalo't malaki po kami pamilya. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa kanila bukod sa kasipagan. Opo, bukod sa kasipagan sa lahat ng mga binibigay nila. Hindi po sila nagkulang sa paalala at pagmamahal po sa amin. Yun na po. Pero pinapagalitan ka rin siyempre. Opo. Hindi naman nawawala yun. Siyempre po, kasi bilang kabataan ay tinatama ka po sa mga umuulan na po. Maya-maya baka may tulong natin dito. Pero kahit ganito yung pamilya mo, ni minsan di mo sila kinahiya, syempre, proud ka sa kanila, ganun. Hindi ko po sila kinahiya, lalo na nung mga time na may hindi mo nawala yung nambubuli. Nabully ka rin about sa iyong parents? Ako nabully. Sinasabi ko lang sa kanila, naman kung ganito yung mga magulang ko, at least nakikita mo ang katayuan ko ngayon na itataguyod nila kami kahit gano'n sila. Yun na po yung sinasagot ko kasi wala naman po silang maganda talaga sasabihin Kaya hindi ko na lang po pinapatulan.
ibig sabihin na nabully ka rin pala about sa magulang mo, sinasabing bulag, ganon. Hindi mo na lang pinapatulan. Pero nalulungkot ka syempre. Opo, nasasaktan pa ako doon sa part na yun. Tapos Hindi parang, siya tinatawag sa pangalan. parang gusto ko na, Tawag sa kanya bulag. Siya? opo. Lalo po nung nasa naga ko, yung mga bata pa po. Minsan napasugod yung papa niya sa school. Parang nagsugod yung papa mo sa school kasi yun nga, binubuli. Kasi tinatawag kang bulag. Ngaway ko po kasi na ano po, nainis ako. Siyempre, magulang mo yun eh. Hindi sa magulang mo yun. Sinabi ko na sa kanila, pwede mo kung sabihin na kung ano mang mga salita or kaya kung ano man ang gusto mo, pero huwag mo nang idama yung magulang ko. Kasi di mo alam kung ano pinagdaanan namin. Ganun po yung sinasabi ko. Tama. Kahit ako, pag sa magulang, okay lang kung ako eh, pero pag magulang ang sasabihan, di ba? Pag sa akin ko sana, kakayanin ko pa yun, pero pag sa kanila, Grabe. napa-okay po ako that time. Ayan. Ikaw naman, ano masabi mo? Ikaw daw. Wala. Salamat. Ano pangalan nga niya? Abishay po. Abishay. Babae siya, no? Opo. Ilang taon ka na, Abishay? Anong plan taon? 8. Parang si Althea nga ito, ah. Parang si Dara at Althea din. Anong gusto mo, Abishay? Pasalubong namin sa sunod dito. Kalimutan ko na. Kalimutan na. Burger? Burger? Sabi mo daw burger. Jollibee. Sige, sa sunod, madala kami Jollibee para sa inyo. Bira ata kayo makaluwas, no? Bira. Ito, ano ko, pag mayroon kang ipapabilisan. Diet, bira ka magpa-diet. Bira po. Bira. Kasi, ano nung ipapadayet. Wala ka Layo na. po nun eh. Tas wala namang gagawin. Natatakot pa ako magbiyahe halos. Kasi, Ang layo nga. opo. Kahit itong lugar nyo, napakalayo. Pero safe naman dito, mababait naman ang tao dito. Oo naman po. Safe naman po. Safe dito. naman. Ito pong kantang ito ay iaalay ko sa Panginoon at sa mga tao na naka-appreciate po nung una kong kinanta sa kanila. Parang, ano lang po to, parang Pasasalamat. pasasalamat na kanta para sa inyo. Sa mga nakakapanood. Title po nito ay Pusong Dalisay. Pusong Dalisay. Kaban. Ang kabahan. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa
Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Galing! Magaling! Galing mo naman, Melka, kumanta. Paano ka natutong kumanta, Melka? At paano ka nahilig mag-gitara? Nung una pa lang po talaga, nung nasa Naga po kami, favorite ko talaga po yung gitara. Tapos lalo nung hindi ko po alam, lagi po ako nagaganong-ganon sa gitara. Hanggang sa one time, may youth po ako nakasama. Ano din po siya sa church. Sa church. Tinuruan niya po ako ng mga minor chords. So hanggang ngayon po, nag-aaral pa din ako. Di pa po ako yung katulad ng mga ano. Magagaling maalam na na po talaga mag Galing naman. Maalam. So, ginagamit mo yung talento mo sa Panginoon. Opo. Pag nalulungkot po ako ay dinadaan ko na lang po sa mga kanta, lalo po yung mga part na nadadown ako. Ayun, nakikita ko yung kalagayan po namin, yung pamilya ko ay lagi ko na lang pong dinadaan sa pagkanta, sa paggitara. Hanggang sa ngayon ay natututo po ako mag-gitara dahil po doon, pag may free time ako, lalo kapag yung mga sad time ko ay nagigitara pa ako at kumakanta po ako. May mga pagsubok ka, dinadaan mo sa pag-worship sa Panginoon. Parang yun yung way of prayer mo, way of pagkausap sa Panginoon. After worship po, nagpe-pray. Pray. Kung ano pong gagawin ko. Ganun po. Grabe, nakaka-inspired yung si Melka para sa mga kabataan kagaya mo rin, no? Masaya ka ba, Melka? Nakilala mo ang Team Kalingap? Sobrang saya po, I'm thankful kasi Ano sabi ng mga kaibigan mo? Alam na nila? pati yung po yung mga teacher. Pati yung mga teacher? Yan nga po nila ako na kumanta daw ako sa nila. Sa Teacher's Day po nila. Ay, siya? Gitara po. Kasi Galing nakita ka. po nila yung Ibig sabihin yung iba din alam na ano ka? Tapos may mga kaklase din po ako nag-sorry sa akin kasi akala nila yung pag-aalis ko ay nagagala lang ako. Hindi nila alam yung ginagawa ko. Kaya nag-sorry po sila sa akin. Kadalasan mga kaklase ko Mga po. wala ka, akala ay Nagagala lang. nagagala lang or ano. Hindi nila alam yung buhay mo ay, ayan, bulag yung magulang. So, kailangan ka talaga nila, di ba? Ikaw yung gabay nila eh. Pag naglalakad sila, no? Pag naglalakad ba sila, palagi kayong nandyan? Po yung, lalo na po yung maliliit kong kapatid. Sila po yung halos nag-aano sa kanila. Ikaw, Abishay. Abishay? Ikaw yung nag-aakay sa mama at papa mo, ikaw? Opo. Hindi ka napapagod? Hindi po. Bakit? Ba't di ka napapagod? Mahal mo si mama at papa mo? Bakit mo mahal sila mama at papa mo, Abishay? Kasi? Dahil po sa pag-aalaga po sa akin. Pamilya mama po. Kaya di ka napapagod na alalayan sila? Kahit saan pumunta? Kahit saan pumunta si mama at papa mo, kasama ka? Opo. Wow, grabe, nakaka-proud naman itong batang to. Bakit di mo iniiwan sila pa naglalakad? Baka po mabangga. So, ayan po mga Kalingap, thank you po sa panonood sa kwento ng buhay nila Melka at ng kanyang pamilya. So, bibigay po tayo sa kanilang pera bilang tulong po sa pamilya nila habang tayo wala dito. Bigyan natin sila ng panggastos sa araw-araw. And nakaraan po, nagbigay tayo ng 5,000 plus yung groceries natin na binigay natin sa kanila sa kabigas. Ngayon naman, nabigay tayo ng 4,000 pesos. Allowance ni Melka at ng kanyang mga kapatid, pati na rin pagkain, Ayan. O Melka, ikaw na maghawak niya na. Thank you po. Bigyan mo kina mama mo kung anong pwede nyo. Saan nyo ginagamit kadalasan yung mga binibigay namin? Sa pangangailangan po, lalo po, pangpasok po. Pang-school, pang-baon. Ayun. Bakit dati pag pumapasok ka, talagang minsan wala kang baon? Minsan pa wala talagang baon, pero pumasok Pa rin. So, ayun. At least ngayon, nandito yung suporta ng Team Kalingap sa inyo, para sa pag-aaral mo. Malay mo, maging scholar ka din ng Kalingap.
kagaya nila Dara. Kilala mo yung iba namin tulungan? Gusto mo din ba silang ma-meet? Ha? Someday? Sa Kalingap Angels ang tawag. Malay mo, ma-meet mo sila. Sila Dara, sila Erica, si Joy. Ay, kilala mo si Joy, di ba? Yun. Yan, si Rose Ann. Ayan. Gusto mo rin silang makilala. Sa sunod, pag ano tayo sa diet, kapunta ka din doon. Mahihayin si Melka. Mahihayin ka ba o hindi naman? Medyo. Pag di lang po sanay. Pero lang sanay. pag sanay sa itong ingay ko nga po. Yan. So, si Melka po deserve din maging scholarship. So, siguro sa sunod, baka maging scholar din natin si Melka para suporta po sa kanyang pag-aaral. So, ayun po, mga kalingap, maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutang i-like ang video na to. Pa-share na rin po para marami po ang makapanood at makatulong kay Melka. Ayan, at yun. God bless po sa lahat. Maraming salamat po sa mga nakakapanood at sa mga taong tumulong po sa amin na nakapanood ng video at sa mga walang sawang nagsusuporta po sa Kalinga. Maraming salamat po at naway po ay patuloy niyo po kaming ipag-pray bawat isa sa amin, maging sila Kalinga Rab po para po patuloy po silang makatulong sa mga katulad namin. Maraming salamat po. Hey, thank you. Bye-bye. Bye-bye po. Nay, punta na kami, Naya.